Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Si Jesus ay bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Sa pagbibinyag ng Panginoon, ating alalahanin ang unang binyag na naganap sa ating bansa at ang kaloob na pananampalatayang Kristiyano sa atin. Ayon sa liturya, ngayong linggo natatapos ang panahon ng Kapaskuhan. Bukas, Lunes, magsisimula ang pangkaraniwang panahon. Ang pang-araw-araw na pagbasa ay mula sa taon isa. Sa isang linggo, kapistahan ng Santo Niño, ang mga bata ay maaaring basbasan. Itinuturo ng simbahan sa logo ng 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas, nasa gitna ang larawang ipininta ni Amor Solo, ang unang binyag sa Pilipinas. Sa likod naman ang tinatawag na Araw ng Pilipinas mula sa watawat ng ating bansa bilang perlas ng silangan. Ito rin ay sagisag ng bagong buhay, bagong simula ng muling mabuhay na Kristo, ang pag-asa at ang ating kaligtasan. Mga kapatid, pasimulan natin ating banal na pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang nito, hilingin natin sa ating Panginoon ang kanyang pagpapala, ang kanyang pagbabasbas sa atin. At habang winibiskan tayo ng banal na tubig, ito naway magpaalala sa atin na biniyag na ating tinanggap at ang paalala sa atin na tayo palagi magpahayag ng ating pananampalataya at lumayo tayo sa mga patibong ng pagkakasala dulot ng panunukso ni Satanas. Kaya nga sa ating banal na pagdiriwang nito, alalahanin natin ang biyaya ng ating Panginoon, ang biyaya ng buhay, ang biyaya ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ngayon po tayo bibisikan ng banal na tubig habang inaawit ang isang pananampalataya. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat, habili ni Jesus, noong siya'y lumisan, tayo ay magkatipon sa pagmamahalan, isang pananampalataya, Isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Bigkasin natin ang papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Espristong kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nung binyagan ang Mesiyas sa ilog Jordan, bumaba sa kanyang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi daw ang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, inaanyayahan ng Panginoon ang lahat ng nauuhaw na lumapit sa tubig ng buhay. Inilalarawan din ang mga pagpapalang hatid ng pagdating ng Mesiyas
at ang katiyakang matutupad ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin na kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan, at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang pinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa, at sa pamamagitan niya'y ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi mo kilala. Mga bansang di ka kilalay sa iyo'y pupunta. Dahilan sa Panginoon, banal ng Israel, ang Diyos na nagpapalat sa iyo'y dumadakila. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat ng talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay, di ninyo isipan. Ang magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa. Ang daat isipan ko'y hindi maabot ng inyong akala. Ang ulan at niyebe, paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya nga may pagkaikbutil na panghasit. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Magalak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntib mang pangamba, sapagkat ang Poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok sa tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa Poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa Poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat sa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Sa ikalawang pagbasa, ibinibigay ang patotoo kay Jesus bilang Mesiyas, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus, ang Mesiyas. At sino mang umibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yung tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos.
Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat. Dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanyang espiritu na gaya ng isang kalapati, at isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay pinapayag sa atin ang ginawa ng pagbibinyag sa ating Panginoon sa Ilog Jordan. Ang binyag na ginawa ni San Juan ay ang pag-anyaya sa mga tao na sila ay magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga po marami ang nararahuyo na magpunta kay San Juan, sapagat nakikita nila sa katao ni San Juan ang kabanalan ng pamumuhay. Kaya nga po bago niya ipangaral sa iba ang pagsasisi, ang pagtalikod sa kasalanan, si San Juan mismo ang nagsabuhay ng pagtalikod sa pagkakasala. Kaya nga po mga kapatid, marami ang naniniwala kay San Juan sapagat nakikita sa kanyang ginagawa yung kanyang ipinangangaral. Kaya nga po sa atin naman pong mabuting balita, ang ating Panginoon ay napabinyag doon sa Ilog Jordan. Hindi sapagat siya'y makasalanan, hindi sapagat kinakailangan niya ang binyag na ito para nang sa gayon magsisi siya sa kanyang mga pagkakasala, sapagat sa katunayan, ang ating Panginoong Hesus minsan ay hindi nagkasala, sapagat bagamat siya ay naging taong katulad natin sa lahat ng bagay, subalit nanatili ang kanyang pagkadiyos. Naging taong-tao nga siya sa lahat ng pagkakataon nung siya ay dumating sa atin, subalit maliban sa pagkakasala. Kaya nga po kailanman, hindi nagkasala ang ating Panginoon sapagat si Diyos na nagliligtas sa atin sa ating pagkakasala. Hindi siya nagkasala, bagkus siya ang humahamos sa atin mula sa ating kasalanan. Kaya nga po napabinyag kay Jesus, napabinyag si Jesus kay Juan sapagat ninanais ng ating Panginoon, bagamat hindi siya makasalanan, subalit ninanais naman niya na siya ay maging kabilang sa atin, makipagkaisa sa atin nang sa gayon, nang tayong lahat ay mahamo niya patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po mga kapatid, itong nais ng ating Panginoon. Hindi tayo mahulog sa patibong ng pagkakasala, bagkus tayong lahat ay mailigtas ng ating Panginoon at makasama sa kanyang kariyan. Kaya nga po itong pinapaalala sa atin kapag tayo po ay binibinyagan. Kaya kapag ka po may pagdiriwang ng binyag, pinatatawad tayo sa ating kasalanang mana. Ano po yung kasalanang mana? Ito po yung kasalanan ng ating mga unang magulang. Ito po yung kasalanan ng pagtalikod sa Diyos. Ito po yung kasalanan ng pagsuway sa kalooban ng ating Panginoon. Subalit sa kabila po ng lahat ng ito, tumalikod man ang tao sa Diyos. Pero ang Panginoon ay dumating sa atin para nang sa gayon, iligtas tayo mula sa pagkakasala. Kaya nga po sa binyag, pinatatawad, pinapawi ang ating kasalanang mana.
Bagamat hindi tayo ang may gawa, subalit na damay tayo, karamay tayo sa pagkakasala nito ng ating mga unang magulang. Kaya nga kapag kapo bata ang bininyagan, pinapawi sa kanya ang kasalanang mana na ito. Subalit kapag kapo ang nabinyagan ay yung pong mga may edad na, yung pong may sapat ng gulang, at kadalasan dito sa Pilipinas, yung iba, kung kailan ikakasal, noon pa lamang madidiskubre, hindi pa pala nabibinyagan. Kaya po kapag ka po may sapat ng gulang na nabinyagan, dalawa na ang pinatatawad sa kanya sa pagdiriwang ng binyag. Unang-una ay yung kasalanang mana at yung ikalawa, yung kasalanang personal. Ano po yung kasalanang personal? Yung pong ikaw na mismo ang may gawa, yung ikaw mismo, alam mo na ang tama at mali, pero ginawa mo pa rin yung kasalanan. Alam mo na kung ano ang tama, iniwasan mo pa. Alam mo na kung ano ang mali, yun pa ang sinunggaban mo. Kaya kapag ka po ganoon, may sapat ka ng gulang, may sapat ka ng kaalaman, mas nakakaunawa ka na, may pananagutan ka na. Kaya nga po, may personal ka na pananagutan sa iyong bawat ginagawa. Kaya kapag tayo na panabinyagan ng may sapat na gulang, kasama ito sa pinatatawad sa atin. At kapag nagkasala ulit tayo, hindi na tayo binibinyagan. Kasi mga kapatid, isang beses lang ginagawa ang binyag para sa atin. Kaya kapag tayo nagkasala muli, hindi na binyag ang kapalit nito. Ang ginagawa naman natin, tayo naman ay nagkukumpisal ng ating mga kasalanan upang nang sa gayon, muli ay ialok sa atin ng ating Panginoon ang kapatawaran para sa ating mga pagkakasala. Kaya nga tignan po ninyo mga kapatid, sa bawat sakramento na ating tatanggapin, ang unang-una na ating tinatanggap ay ang sakramento na binyag. Kasi ito ang pintuan sa iba pang mga sakramento. Kaya napakahalaga ng sakramento na ito. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, no? Kaya marami sa mga tao dito sa atin sa Pilipinas, yung iba, tumatanda na lamang, hindi pa nabibinyagan. Yung iba, lumalaki, magpapakasal, noon pa lamang bibinyagan. Samantala, ito ang unang sakramento na dapat tinatanggap ng bawat isa sa atin. Kaya nga po kahit sanggol pa lamang, pinabibinyagan na. Kasi kahit sanggol pa lamang, ninanais natin na sana mabasbasa na siya ng ating Panginoon. Mapatawad sa kasalanang mana, mabigyan ng mga biyaya nang sa gayon, lumaki siya ayon sa kabanalan patungo sa ating Panginoon. Kaya nga po tingnan ninyo mga kapatid, napakalaki yung responsibilidad ng mga magulang na sana yung mga anak nila mapabinyagan, na sana yung mga anak nila ay tumanggap ng sakramento na ito. Sapagat hindi lamang ito ang nag-iisang sakramento, ito lamang ang una. Matapos ang binyag, ang kasunod naman ay yung sakramento ng kumpil. At pagkatapos, iahanda naman yung mga bata sa kanilang pagtanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang First Communion. At kalinsabay nito ay dito sa ating sa Pilipinas, nakakasanayan natin na bago mag-First Communion, tinasabay na o kaya naman ay ginagawa na rin yung First Confession. Kaya kapag ka po nagkasala, humihingi ng patawad sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkukumpisal. At kapag ka po nagkasakit, ano po yung ginagawa? Pinapahiran ng langis para sa may sakit. Kapag ka po magpapakasal, sumasailalim naman sa sakramento ng pag-iisang dibdib. At kung lalaki at gustong magpari, sumasailalim naman sa sakramento ng banal na orden. Kaya isipin po natin, mula pa lamang pagsilang hanggang sa ating kamatayan, inihahanda tayo ng ating Panginoon. Mula sa kalakasan, maging sa ating karamdaman, may sakramento, may biyaya ang Diyos na nakaagapay sa atin. Subalit mga kapatid, kapag ka po tayo ay nagpapahalaga sa mga sakramento na ito, maganda sana. Pero kapag hindi tayo nagpapahalaga sa mga sakramento na ito, sinasayang natin yung biyaya, yung pagpapala ng ating Panginoon. Kaya tinatawagan tayo mga kapatid, hindi lamang tayo dapat sumailalim sa mga sakramento na ito. Hindi lamang natin dapat tanggapin yung mga sakramento na ito, kundi dapat isabuhay din natin yung sinasabi ng mga sakramento na ito. Kaya isipin po ninyo, kung sa binyag, nililinis tayo sa ating kasalanan. Kung sa binyag, palamang pinatatawad na tayo sa ating kasalanan. Ano yung panawagan sa atin? Huwag ka nang magkasala. Bumagsak na tayo sa pagkakasala,
Huwag na tayo maglumublob doon sa pagkakasala. Bumagsak na tayo sa pagkakamali. Itama na natin yung ating pagkakamali. Gabayan na natin yung ating kapwa para nang sa gayon, hindi sila maligaw ng landas, bagkus sila'y magabayan patungo sa buhay ng kabanalan. Kaya nga po napakahalaga sa binyag yung pong gampanin ng mga magulang at hindi na mga ninong at ninang. Bakit? Sapagat sila po ang gagabay sa mga bata. Kaya po yung mga sanggol, kapag ka po binibinyagan, anong ninanais ng simbahan? Bata pa lamang, tumanggap na ng sakramento. Bata pa lamang, sanggol pa lamang, wala pa sa sapat na isip, ay tumanggap na ng biyaya mula sa ating Panginoon. Kaya nga po yung mga bata, kapag ka po may tanungan, yung pagtatakwil kay Satanas, yung pong pagtatakwil sa kanyang mga gawain, pagtatakwil sa kanyang mga pang-aakit, para marahuyo tayo sa pagkakasala, sino po ang sumasagot noon? Yung mga magulang, ninong at ninang para sa bata. Kapag magpapahayag po tayo ng pananampalataya sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo at maging sa ating pakikipagkaisa sa simbahang itinatag ng ating Panginoon, sino ang sumasagot noon para sa mga bata? Yung pong mga magulang, ninong at ninang. Bakit? Kasi yung mga sanggol po, hindi pa makapagsasalita yan para sa kanilang ganang sarili. Yung mga sanggol po, hindi pa makasasagot yan. Kaya kapag halimbawa, tinanong yung mga nagpapabinyag at ang sinasabi, itinatakwil ba niyo si Satanas? Ang sagot, opo, itinatakwil namin. Ang sasagot po niyan, yung magulang, ninong at ninang para sa bata. Kaya kapag ka po nagtanong, itinatakwil ba ninyo si Satanas? At sumagot yung sanggol na bata, aba, takbuhan na tayo. Bakit? Imposible yan. Kasi bata pa lang yan. Hindi pa makapagsasalita yan. Pero sino po ang magsasalita para sa kanila? Yung magulang, ninong at ninang. Kaya po yung magulang, ninong at ninang, sila naman ang gagabay sa bata na ito para nga makapagtakwil nga itong bata na ito sa demonyo kay Satanas habang siya'y lumalaki sapagat may ginagabayan siya patungo sa kabutihan. Kaya tignan po ninyo, importante po yon. Kaya lamang mga kapatid, kuminsan, hindi na nga po natin pinagpapahalagahan pati yung sakramento ng biniyag, yung mga parte ng mga bahagi ng pagdiriwang na ito, hindi pa rin binibigyan ng pagpapahalaga ng iba sa atin. Kaya nga po ito ang dapat nating baguhin. Kaya tingnan po ninyo mga kapatid, no? Minsan po, kahit po dun sa pagbibigay ng pangalan, napakarami nating pinag-iisipan, pero hindi natin nauunawaan na dapat may kaugnayan ito sa ating Panginoon. Kasi tingnan po ninyo, kapag ka po bibinyagan, ano ba yung sinasabi sa binyag? Ang sinasabi, Miguel, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya po, ang bawat Kristiyano, ang bawat isa sa atin, meron pong apelido. Kaya yung iba sa atin, may kanya-kanyang apelido, minsan mabango, minsan mabantot, minsan mabangong-mabango, minsan talagang pagkabantot-bantot talaga, no? Kaya tingnan ninyo, no? Kaya kapag halimbawa, ang apelido mo ay katakutan, medyo parang iba ang dating, di ba, no? Pero yung usual na apelido natin, Cruz, Illescas, Flores, Domingo, tapos yung iba pa, Villarama, parang familiar po sa atin, ano? Pero kapag ang apelido mo, medyo kakaiba, para po bang ang hirap bigkasin. Yung iba naman, parang iba ang dating sa atin, no? Kaya tignan ninyo, bawat isa sa atin may apelido. Bakit? Kasi ang apelido, nagpapahayag kung kanino ka kabilang. Kaya kung halimbawa, ang apelido mo ay Domingo, ibig sabihin, ikaw ay kabilang sa pamilya ng Domingo. Sino ang nakakasama mo sa angkan? Mga Domingo. Kanino ka kasama sa inyong mag-anak sa pamilya ng Domingo? Kaya kung ano yung apelido mo, dun ka kabilang. Kaya tingnan ninyo, ang apelido ko po ay Chan. Kaya sa apelido ko pa lang, may idea na kayo. Chekwa yan. Pero bakit nagtatagalog? Hilaw na inchik yan. Hindi tunay yan. Kalahati lang, ano? Peki yan, ano? Kaya tingnan ninyo, no? Dun pa lang sa apelido, may idea ka na kung kanino ka kabilang, no? Kaya kapag narinig nyo, Chan, may lahing inchik yan. Baka iyan ay half-blooded Chinese o kaya naman full-blooded, no? Ngayon, no, tingnan ninyo, no? Apelido pa lang yan. Ngayon, no, kapag nabinyagan po tayo, kapag ka po tayo ay nandoon at binubuhusan ng tubig,
tinatanggal po yung apelidong makalupa natin. Kaya ano sinasabi? Miguel, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi sinasabi, Miguel Domingo, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tinatanggal po yung tinatanggal po yung apelyido nating makalupa. Bakit? Kasi ang bawat isang binyagan, ang bawat isang Kristiyano, iisa lang ang apelyido natin. At ano yung apelyido natin? Yung pangalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Sapagat kung paanong ang isang apelyido ay nagpapakilala kung kanino kakabilang sa binyag, pinapaalala sa atin, kabilang ka na sa pamilya ng Diyos. Kasi sa binyag, ginagawa tayong inampon ng mga anak ng Diyos. Hindi man natin kapantay ang Diyos, pero pinapaging dapat maging bahagi tayo ng pamilya ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ito isang napakalaki na karangalan para sa atin. Bagamat tayo mga nilikang tao lamang, subalit binibigyan tayo ng pagkakataon na maging bahagi ng pamilya ng ating Panginoon. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, kuminsan ito yung hindi natin napagpapahalagaan. Isipin po ninyo kahit na lang po sa pangalan. Ang bawat pangalan dapat may kaugnayan sa Diyos. Ang bawat pangalan dapat may kaugnayan sa misyon natin sa buhay. Kaya yung pong pangalan ko, ang pangalan ko po ay Anthony. Ang aking pong palayaw ay Michael, Kaya napakalapit po talaga, Anthony ang tunay, palayaw ay Michael. At alam po ninyo, kahit nung araw pa, kahit ang mga magulang nung araw, nagtitrip din. Isa ko sa napagtripan, Ang pangalan ay tunay Anthony, ang palayaw Michael, Pero kapag ka po yun, inalam mo yung kahulugan, maganda po yung kahulugan. Kasi ang ibig pong sabihin ng Anthony, walang kapantay, Yan. Unparalleled, Walang kapantay. Kaya mabuti na lamang elevated ako rito, Kasi pag nandiyan sa gawin ninyo, wala akong kapantay. Tatangkad ninyo, pandak na pandak ako, Ngayon ay unparalleled, walang kapantay. Yung pong Miguel o kaya Michael sa Ingles, ano po yung ibig sabihin ng pangalang Michael? He who is like God. Kamukha ng Diyos, Kaya kapag ka po pinag-combine yung dalawang pangalan na ito, ang misyon ko sa buhay, dapat ako'y maging walang kapantay sa pagiging kamukha ng Diyos. May maganda kagad na layunin. May maganda kagad na kahulugan. Pero tignan po ninyo, kuminsan, saan po natin kinukuha yung pangalan ng bata? Kaya nga po mga kapatid, nauuso ngayon, kung saan-saan, Yung po bang bibinyagan mo, ang pangalan ng bata ay kinuha sa tatak ng cellphone. Di ba? Yung po bang si Pinokia, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bakit po si Pinokia? Kasi po yung kapatid, si Samsung. Yung ate, si Apple. Ngayon ay tingnan ninyo, ay pagka po ganun lamang, ay baka po masyadong mababaw. Di ba? Ay kapag ka po ganun lamang gagawin natin, baka po naman pagdating ng panahon, abay, pag tinawag mo, si Pinokia, halika rito. Tawagin mo ate mo si Apple, tsaka si Samsung. Tapos may maingay. Tumahimik ka, Motorola. Di ba? Kaya tingnan ninyo, Ay, medyo parang napaka-mechanical, masyadong may kinalaman na lamang sa gadget. Pero yung pong binyag, sa pangalan pa lamang na ipinagkakalob sa atin, palagi may kaugnayan sa Diyos. It is not always about us. It is about our relationship with God. Kasi kapag bininyagan tayo, nagiging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Kaya nga po, dito pa lamang sa lupa, maging sa pagbibigay ng pangalan sa atin, iugnay na natin ang ating sarili, hindi lamang sa kung anong bagay. Iugnay na natin ang ating sarili patungo sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tinatawagan tayo ng ating Panginoon kung paano ang ating Panginoon ay nagbibinyag sa tubig at Espiritu Santo, nagpapatawad ng kasalanan. Sa binyag, tinatawagan din tayo, wag na tayong marahuyo sa pagkakasala, bagkus yakapin natin ang kabadalang iniaalok sa atin ng ating Panginoon. Nang sa gayon, kung paanong sinabi ng Diyos Ama sa Diyos Anak, kung paanong sinabi ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo, ikaw ang pinakamamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan.
Nawa tayo din ay lubos na kalugdan ng ating Panginoon sapagat minamahal tayo ng Diyos at tayo naman sa pagmamahal natin pabalik sa ating Panginoon ay pinapagindapat natin ang ating sarili sa pagmamahal na ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa kabanalan at pagkarahuyo natin patungo sa buhay ng kabanalan. Kaya nga po sa halip na kasalanan, kabanalan ang ating iyakap sa ating sarili. Sa halip na kasalanan, ang ating pong taluntunin ay ang buhay ng kabanalan patungo sa ating Panginoon. Magsitayo pong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Kristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya dalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat sa kalangitan at tumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbang Katolika at Apostolika, kay hindi sa isang binyag, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay kong muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang mga binyagan sa tipan ni Kristo, ang lingkod na kinalulugdan ng Ama, idulog natin ang ating mga panalangin sa Ama na umampon sa atin. Kaya't atin pong sambitin, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan, upang ang liwanag na ipinagkaloob sa binyag, lalo ngayong inaalala natin ang unang binyag na naganap sa ating bansa, ay manatiling nagniningas ng maalab sa bawat isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang mga bininyagan kay Kristo at pinahira ng langis ng banal na Espiritu ay maglingkod bilang isang simbahan kaysa ng mga obispo at pari sa daigdig sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang lahat ng bibinyagan sa araw na ito ay lumaki at mamuhay bilang mapanagutang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang tayong natitipon bilang mga binyagan ay maging kasangkapan ng paghahatid ng mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang mga yumao ay makahati sa pagkabuhay ng Panginoon, yamang sila'y nakahati sa kamatayan ni Kristo noong sila'y binyagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat na maumuugit sa pamahalaan at hindi ng lahat ng mga naging biktima at ang lahat ng mga naging ang kasalukuyan ng mga frontliners natin laban sa COVID-19 na salot sa ating lipunan, sa ating buhay. Nawa, kalugdan ng Diyos ang bawat isa sa atin, iligtas tayo mula sa salot na ito at hindi naman patnubayan ng ating mga bayani na nagpupunyagi para tayo ay mapangalagaan sa ating kalusugan. Idalangin natin sila sa ating Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Amang mapagmahal, dinggin ang panalangin ng iyong mga inampong anak sa sakramento ng biniyag. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa
ang tangkay na ubas, inuming nagbibigay lakas. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming nimikha ngayong pinagdiriwang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito'y maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin. Sapagat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, turing ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Spiritong sa kanya'y lumukob, nawaring kalapating tagapagtaguyod. Tinangal siyang Mesiyas namit iyong lingkod, para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tiliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Tayo pong lahat, Kordero ng Diyos, Na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap po natin ng Banal na Komunyon, pipila po tayo ng maayos at tatanggapin po natin ang katawan ni Kristo sa pamagitan po ng ating kamay at tinig po naman ay babalik po tayo sa ating upuan nang meron po tayong distansya sa isa't isa. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kami yung pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at katotohanan. Sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y nagpapasalamat sa lahat po ng mga dumalo sa ating banal na pagdiriwang dito po sa ating Padre Pio Mountain of Healing. At hindi po naman ay tayo pong lahat ay tinatawagan ng Panginoon na isabuhay ang mabuting balita, isabuhay ang biniyag na ating tinanggap. At nagpapasalamat din po tayo maging sa mga tagapangasiwa ng ating pong lugar na ito at gayon din po sa ating pong kasalukuyan na pura paroko ng Most Sacred Heart of Jesus Parish, si Father Jiboy Samonte, kasama ang kanyang katuwang na pari na si Father Dane Coronel at Father Arvin Jimenez doon po sa lugar na kung saan ay nakakasakop sa ating pong pook na ito, no? Yung pong ating Most Sacred Heart of Jesus Parish sa Francisco Homes, ano? Pero pagdating po ng Pebrero ay itatayo na po at gagawin na pong isang malaparokya o quasi parish yung pong Santo Cristo, no? Kaya po lahat po ng gawi doon sa Santo Cristo malapit sa parokya hanggang pabundok na po hanggang sa boundary ng Rizal ay yun po ang kanyang sasakupin, no? Kaya ito rin po ay makakasama na roon, no? Kaya sa Pebrero po kasi ay magkakaroon ng lipatan ng mga pari at kaya po kung nagmisa ngayon dito, nanguna sa misa ay para makita ko na rin po yung lugar sapagat ako po yung mapupunta sa gagawing malaparokya ng Santo Cristo, no? Kaya po nakalulugod na muli pong napalikan natin yung lugar na ito at ito po'y magiging bahagi na ng pastoral area of responsibility na kasakop ng malaparokya ng Santo Cristo, no? Kaya darating po ang panahon ay gagawan po natin ang paraan para po yung mga spiritual needs ng ating mga kapatid na naririto dito sa lugar na ito ay ating pong matugunan sa abot ng ating makakaya hanggang doon sa gawin ng kabundukan, no? Para po nang sa gayon maabot natin yung ating mga kapatid na mga Kristiyano at maging madama nila na sila'y bahagi ng ating pong parokya. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig.